Magandang araw po. Mahilig ba kayo sa kape, sa tsaa? Pwede ba kayo ng kape o hindi kayo pwede? May benepisyo ba ang kape sa kalusugan nyo? Tignan po natin, ha? So, tignan muna natin yung mga health benefits ng coffee at kung meron tong katotohanan o wala. Dito, Doc Lisa, focus natin. Meron mga pag-aaral nagsasabi, pag iinom ka ng kape, mas maganda sa memory. Kaya yung mga bata, di ba, students, nag-aaral, umiinom ng kape. Papakita ko rin na may konting pag-aaral nagpapakita na posible makatulong sa diabetes, Alzheimer's disease, dementia, meron pang ang Parkinson's, at possible din dito yung mga antioxidants nila, tsaka sa pag-reduce sa cancer. Pagdating dito sa coffee, meron din ilang pag-aaral tungkol sa depression, mas nakakasaya, at dito nga ulit, dito nga sa diabetes o hindi. Pero po, ililinaw ko po sa inyo, bilang doktor, itong mga pag-aaral kasi, kung maganda ba yung pag-aaral, sure na sure ba tayo? Hindi ko po sinasabi na pag uminom kayo ng kape, gagaling ang diabetes, gagaling ang Parkinson's, mawawala depression. Hindi ko po sinasabi yon. Ang nakikita nila sa pag-aaral ay may association. Ibig sabihin, posible na may konting tulong. Itong mga slides na papakita ko, sasabihin na iba, Doc, ang boring naman yan. Hindi po to boring eh. Ito yung pinakamahalagang slides. Kasi pag wala itong medical studies, magiging haka-haka lang sinasabi ko. Dito, walang makikipag-argue, makikipagtalo. Paano kasi proven siya dito eh. So, pakita natin isa-isa. Dito, published na to, Archives of Internal Medicine. Ganito kasi tumingin ng doktor eh, bilang internist at cardiologist. Ito po ang ginagawa namin. Coffee, tea, may tulong ba sa diabetes? Napag-aralan siya sa meta-analysis, ito po, 18 studies, almost 500,000 people. Nakita nila, parang may tulong. Okay? Parang may konting tulong yung pag-inom ng kape sa diabetes. Hindi ibig sabihin sure gagaling, pero kung diabetic kayo, inom kayo ng kape, basta wag lang maraming asukal, pwede naman, may possible tulong. Okay? Dito naman, pagdating sa depression, coffee and depression, meron din malaking pag-aaral. 50,000 sa Amerika pinag-aralan. Tapos, in-interview sila. 24 years in-interview. Sino nagka-depression, sino wala, umiinom ba ng kape. Yung ganitong pag-aaral po, longitudinal study, hindi siya sobra ganda. Hindi siya randomized na siguradong-sigurado tayo. Pero nakita nila, yung mga nadidepress, mas hindi umiinom ng kape. Pag uminom ng kape, parang naleless yung depression. So, sabi dito, pareho dito, kung sa depression man o sa diabetes, kailangan pa na mas malaking pag-aaral. Mahirap kasi yung ganitong pag-aaral eh. Kasi 24 years eh. Pero ang ibig sabihin, may konting possibility. Let's say, depressed kayo, may depressed, pwede naman i-try. I-try mo kape, tsaka baka makatulong. Kung may diabetes, wala namang masama. Pagdating naman sa dementia, pagkaulyanin, meron din sila nakikita na parang konting benepisyo. Hanggang ganun lang kasi po ang science natin eh. Bakit natin sinasabi na, like ako, nakita ko itong mga meta-analysis, tingin ko pwede ibigay, pwede itry sa ulyanin, Parkinson's, bakit? Kasi may sense eh. May theoretical sense. Kasi yung kape, meron siyang caffeine, pampabilis ng utak, diba? Pampataas ang metabolism. Depressed, mabagal eh. Alzheimer's, mabagal yung utak. Parkinson's, mabagal yung utak eh. Ito, pampabilis. So, by theory, sa teorya, may sense. Sa pag-aaral, parang may tulong. So, 1 plus 1, pwede natin sabihin sa ibang araw, baka may benefit siya. Okay? So, sana po malinaw. Kung meron kayong ganitong sakit, pwede itry. Pero itutuloy nyo pa rin yung regular na gamot nyo sa depression, diabetes, at sa Alzheimer's. Pero sa pag-inom ng kape, hindi naman lahat benefit lang. Meron ding side effects depende nga sa tao. Kaya sinabi ko sino pwede, sino bawal. Ano ang possible problem natin sa kape? Doc Lisa, ito. Hirap sa tulog, pwedeng tumaas yung blood pressure konti, pwede ka maiihi, nai-stain din yung ipin, at kung masakit ang sikmura, pwede sumakit. Depende po kasi sa taas ng caffeine. Diba? Ayaw natin sobrang caffeine, kakabugin ng dibdib. Like, ako, pati si Doc Lisa, hindi ako minom ng coffee eh. Alam ko may benefit siya, pero para sa amin, kung may nervyos, may palpitation,
Si Doc Lisa, pag sa betchin, nanginginig yan. Diba? So, kung meron kayong ganun na history o ma-acid, may GERD, minsan hindi bagay. So, depende sa'yo. So, pag mataas ang caffeine, lalong kakabog ng dibdib. So, pwede kayong decaf lang or instant. Ito po, mababang caffeine content. Brewed coffee, ang taas, oh. Baka dito kayong manginig, mamula yung muka. Tapos, pag kape, kape lang. Pwedeng black coffee, pwedeng konting sugar. Huwag nyo lagyan ng maraming asukal, maraming matatamis, maraming whipped cream, mocha, caramel. Sobra taas calories. Nakakataba na siya pag ginawa nyo pong ganun. Ito yung possible side effect ng coffee. Pwede tumaas ang blood pressure, pwede hindi kayo makatulog. Pag hininto yung sobrang caffeine, let's say, ang daming, may iba nga na-addict sa kape, 6 na tasa sa isang araw, hininto bigla, may withdrawal, nakaka-hyperacidity sa ilang tao, pwede ka mag-panic attack, kasi nga may epekto siya. Sa buntis, siguro konti lang o iwas. Pwede sumakit ang tiyan at nakakataba pag sobra. So, pinakita ko sa inyo, kung meron kayong ganitong mga sakit, baka iwas sa kape. Pero kung nakakatulong naman sa'yo, pampatala sa utak, o sa short-term memory, may tulong. Let's say, may test, parang pampagising, para hindi mo na matulog, pwede rin siya. Depende po sa inyo. Tulad nga na sinabi ko, may benefits sa ilang mga sakit, pero meron din namang side effect dito. Kaya depende po sa inyo. Gano'ng karaming kape sa akin? Up to 2 cups lang siguro, 2 tasa lang. Huwag naman yung 6 na tasa. Baka ma-addict na kayo dun sa caffeine. Kung ayaw nyo ng kape or hindi kayo ganun ka-okay sa kape, like ako, pwede naman tsaa. Mas konti ang caffeine ng tsaa eh. Marami ding antioxidants. Coffee, marami ding antioxidants. Ang tsaa, maraming klaseng tsaa. Ako kasi gusto ko chamomile tea. Kung anong tea gusto nyo, mainit, maganda sa tiyan. Ang tsaa, pamparelax, lalo na yung walang caffeine, pampakalma ng tiyan. Minsan sa mga sipon-sipon, may tulong din. Coffee or tea, ano ba mas gusto nyo? Ang coffee, mas mataas yung caffeine. Yan. Pero may benefits din naman siya, tulad na sinabi ko. Ang tsaa, mas mabagal. Pero marami rin siyang antioxidants. So, sana po nakatulong tong video. Pasensya na kung di ko talaga, kung di ganun kalinaw eh. Pero hanggang dun lang kasi yung pag-aaral. So, nasa sa inyo po. Oras na kumakabog ang dibdib, iwas na lang. Diba? Pero kung para sa inyo, masarap ang pakiramdam nyo sa kape, pwede po 1 to 2 cups a day, lalo na baka makatulong dun sa mga sakit na pinakita ko. God bless po.